Yan mga kapatid, muli po andito ang inyong maliit na lingkod at sa inyo naghahatid na naman ng sabi sa banal na kasulatan, masasaya at mabubuting balita mga kapatid. At bago ang lahat mga kapatid, para sa inyo na mga patuloy na nakikinig sa programang ito ng ating Ama na ibinaba niya dito sa lupa mula sa kanyang kaharian sa langit ng mga langit mga kapatid. At sa inyong lahat ng mga nakikinig at yung iba na mayroong malinaw na mga mata na nanonood sa programang ito, sa inyong lahat ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ang ating kailangang tanggapin at unawain ngayon mga kapatid ay ang patungkol sa tinatawag at pinaniniwalaan ng lahat. Dahil ito'y kapanahunan na naman, ang Paskwa mga kapatid o Pasko. Sa Ilocano, Paskwa. Kahit sa Biblia, Paskwa rin mga kapatid yung nakalagay. Pero sa parte ng Tagalogan, Pasko. Diba? Saan nga ba nagmula ang paniniwalang ito at kaugaliang ito mga kapatid? Ito ay kailangan nating linawin. Kailangan natin itong unawain. Sabi ng ating mga na lahat ng bagay ay matuwid, pero hindi lahat ng bagay ay nararapat. Lahat ng bagay ay matuwid dahil linikha na pero hindi lahat ng bagay ay makapagpapatibay mga kapatid. Kaya ito yung ikatitibay at matuwid na dapat nating maalaman mga kapatid. Yung nakasulat sa Ikalawang Hari 23:21. Yan, patungkol to sa Pasko mga kapatid. Dahil ngayon ay buwan ng Disyembre ngayon mga kapatid. December 21, 2024 ang taon mga kapatid. At ang oras ngayon ay alas 10:27 na ng umaga. Ayan. Para alam ninyo kung anong buwan o taon ito itinuro. Pero halos tuwing December mga kapatid, maririnig nyo ito, laging pinapaalala ito sa ating lahat. Dahil yung pagganap ng Pasko o Paskwa na pinag-uutos ng ating Ama ay kailangan nating isaayos. Gawin natin yung tama, matuwid, karapat-dapat at makapagpapatibay sa harap ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ito ngayon nakasulat sa Ikalawang Hari 23:21. Atin munang hahanapin mga kapatid. Hindi pa nakita. Wala pa kasi tayong itinalaga na tagapagbuklat. Ikalawang Hari. Anong tagapagbuklat? 23:21. Kayo ang pagsangit. Medyo pa. Dahil na kayo. Yan, basahin na natin mga kapatid dahil ito parang apurado tayo ngayon dahil yung oras nga pagka ganito nga tayo ay papunta na sa YouTube. Mga mensaheng ito ay naghahabol tayo ng oras. Kaya basahin na natin yung ating nabanggit kanina na bersikulo at talata na nasa Ikalawang Hari 23:21. Basahin na natin patungkol sa Paskwa mga kapatid. Paskwa o Pasko. At
iniutos ng hari sa buong bayan na sinasabi, ipagdiwang ninyo ang Paskwa sa Panginoon ninyong Diyos, gaya ng nasusulat sa aklat na ito ng tipan. Kailangan ipagdidiwang ang Paskwa sa Panginoon kagaya ng nakasulat sa aklat na ito ng tipan. Inulit ko lang mga kapatid, kailangan alamin natin na yung Paskwa ay talagang gawin natin na kung ano yung nakasulat na paraan, taon at buwan mga kapatid. Ay, maraming kasi. Ito yung nakakalungkot na nangyayari. Yung Paskwa natin ginaganap ngayon ay yan, malalaman ninyo, subaybayan nyo lang, makinig kayo mabuti mga kapatid kung anong ibig kong sabihin. Yung ano sa Mateo, sinabi ng ating Panginoon dito, dahil siya ay, kung magsalita siya ay tapat at totoo mga kapatid. Mateo 26:2. Dito kagad tayo sa bandang dulo. 26:2. Dapat may taga-buklat pala tayo pag ganitong papunta tayo sa YouTube. Uno hanggang 2 mga kapatid para buo. 26, 1 hanggang 2. Ayan, basahin na natin kung ito yung natagpuan na. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Kaya sinabi niyang anak ng tao dahil siya yung kumakatawan din dito sa huling araw sa anak ng tao. Dahil ang anak ng tao na ito na kanyang sinugo ngayong huling araw ay walang magagawa sa kanyang sarili kung hindi siya alalayan ng Panginoon. Kaya sinasabi ko, hindi ako ang nagtayo nito. Ang Espiritu ng aking Panginoong si Isao Ama ang nagsasalita at nagtayo sa akin mga kapatid. Dahil siya mismo ang pumasok sa akin mga kapatid. Hindi ako ang pumasok sa Ama o sa kanyang panganay na anak. Siya ang pumasok sa akin. Kaya nung pinasok niya ako mga kapatid, simula noon patay na ako hanggang ngayon. Dahil hindi ko na sinusunod yung kagustuhan ko. Nabubuhay ako sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Namatay na ako sa mga gawa ng laman mga kapatid. At ako'y kanyang muling binuhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya lahat ng laman ng isip ko, puso ko, sinasabi ko, pawang sa Espiritu Santo mga kapatid. Ako ang ginawa niya ngayong tahanan ng kanyang Espiritu. Hindi yung Espiritong makasanglibutan o Espiritong makatao ang nasa akin mga kapatid. Espiritong mula sa ating Ama, sa pamamagitan ng kanyang panganay na anak na si Isa, yung Espiritu niya ang naghahari sa akin at siya ang hari ko mga kapatid. Sa makatuwid siya ang aking sinusunod. Nalalaman ninyo, ikanya sa 2, na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Ang krus kasi ay sabi nila ay lugar na pinaghirapan o pinagpahirapan sa ating Panginoon. Yun yung krus. Kagaya ng pinako ako ngayon natin Ama, hindi lang ako pinako,
kundi kanya pa akong itinali sa kanyang mga utos. Yun yung sinasabi ng ating Ama, pasanin ninyo ang inyong mga cross o ang aking cross. Yan, sapagkat ang aking cross ay hindi mabigat. Hindi naman talaga mabigat yung kanyang cross. Yung cross kasi niya yung mga utos. Mabigat ba yun yung utos? Ay hindi na, wala namang timbang yun yung utos. O dalahin mo nga sa timbangan yung utos kung may timbang. Kaya sinabi niya magaan yung utos niya. Dahil yung utos niya ay salita, espiritu. Yun yung kanyang utos. Kaya pagdating, pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Pasko. Ano ba yung 2 araw, mga kapatid, na sinasabi? Punta ka agad tayo dun sa sa 2 Pedro 3:8. 2 Pedro, mga kapatid. Parang naapura tayo. Pedro. 2 Pedro. 3:8. Yung pagkabanggit kanina. Pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Pasko. Pagkatipas ng 2 araw, darating yung Pasko ay ka ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya yan ang pinaaninaw sa amin dahil kami ay yung 2 alagad ngayon. Yung unang mga alagad ay 12 yun at laging 11 ng bandang huli. Ngayon mga namatay na yun. Ngayon mga kapatid, kami yung huling alagad ngayon. At tayo, kung kayo ay sasama dito mga kapatid. 144 po ang kabuuan natin mga kapatid. Yung nakasulat dito sa 2 Pedro 3:8 na araw na sinasabi ay ipinaliwanag ni Pedro doon sa sulat niyang 2. Doon sa 3:8, basahin natin mga kapatid kung ano yung araw na yun na dapat palipasin bago dumating yung Pasko, yung tunay na Pasko mga kapatid. Datapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito. Tandaan niyo mga kapatid, huwag kalimutan ang isang bagay na ito. Na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Malinaw mga kapatid, huwag kalilimutan yung isang bagay na ito. Ng 1,000 taon sa atin, ang nakalipas ay isang araw lang sa Panginoon. At ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. Kaya sabi niya, paglipas ng 2 araw ay darating ang Pasko ng Panginoon. Ngayon, yung palang isang araw ay 1,000 taon. Naunawaan niyo sana ito, mga kapatid. Siya nawa. Ngayon, ilang libong taon na tayo ngayon? Tanong. 2,000 taon na dahil 2024 na ngayon, mga kapatid eh. Di natapos na yung 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, doon sa Mateo, kadali ko makalimutan mga kapatid. Mateo 26:1 hanggang 2. 26:2 ng Mateo. Pagkalipas ng 2 araw ay darating yung Pasko ng Panginoon. Kaya tapos na yung 2,000 taon. Tapos na yung 2 araw. Nandito na tayo. Tumatakbo na tayo sa 3. Nasa katawan na tayo ng 3. 3 araw mga kapatid. Nasa huling araw na tayo. Andito ngayon yung tunay na Pasko. Ito yung sinalita ng ating Panginoong sa isaw Ama doon sa 26:2 ng Mateo. Pagkalipas ng 2 araw. Kaya nga binanggit dito, pinagdidiinan. Sabi dito ni Pedro, dapat huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito. Huwag kalimutan.
na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Yan, inulit na naman natin. Sana unawaan nyo na ito. Ayun, yung tunay palang Pasko ay pagkalipas ng 2,000 taon. At ito nga, itinayo ako ng ating Ama. Nung 2001 pa ako tinatawag ng ating Ama, ay sumunod lang ako nung 2017. Doon lang ako sumunod. Dahil hindi ako naniniwala sa naririnig ko. Na inuutosan niya ako. Tinatayo niya ako sa sarili ko pa. Hindi ako naniniwala. Hanggang sa dumating yung punto na talagang pinakita niya sa akin na ako ay dapat nang sumunod. Sa edad mong 49, sumunod ka na. 2017, 49 yung edad ko. Yun, doon ako sumunod talaga. Dahil iginapos na niya ako, ipinako na niya ako at iginapos sa kanyang kautusan. Kaya wala akong magawa, hindi ako makalabas ngayon. Hindi ako pwedeng lumabas at ayoko nang lumabas dito sa pagkakulong ng ating Ama sa akin. Katayuan ko ngayon. Dahil sabi niya, pag hindi mo itinuloy, hindi kita kalulugdan. Hindi ka natin Ama sa akin. Ay ayoko na hindi ako kalulugdan ng ating Ama. Gusto ko kalugdan niya ako. Kaya ayoko nang lumabas dito. Sino man yung mag-iwan sa akin dito, o sino man ang magtakwil sa akin dito na tao, hindi ako lalabas dito. Kahit parang palos, pumasok sa butas, gawin duro-duri niya ako. Kasi Ilocano dito sa butas na ito na pinasukan ko, ay pinagpasok sa akin ng ating Ama, hindi na ako papalabas dito. Kung gusto magpalabas sa akin dito, mapapahiya lang. Yan sinasabi ko sa inyong totoo. Ito ngayon, yung paraan ng Pasko, mga kapatid. Ayan. Napakahaba pa sana. Pero ito, direktahin na natin kung anong kabuuan ng Pasko. Basahin natin Levitico 23:1 hanggang 5. Kung ano yung mga gawain at ginagawa kapag Pasko, mga kapatid. Ayan, may nahabol kasi tayong oras. Pero kung inyong babalikan yung mga nauna na mensahe patungkol sa Pasko dito sa YouTube channel na amin sa tatagpuan natin na YouTube channel dahil dito nyo kan makikita. Tingnan nyo kung nasaan yung doon. Patungkol din sa Pasko dahil naipaliwanag doon lahat. Ito ay kapraso lang ito, mga kapatid, na inyong malalaman at papaalala. Kaya lang mayroon ditong mga may mga naidagdag na mga ricado, kaya vitamin. Yan. Para lalong tumibay. Ano yung baggit natin kaya na? Exodo? Ay, Levitico. 23:4 po. Ay, yung pamagat, basahin natin. Ang dami, oh. Oh, sino yung gustong bumasa? Batas 23, ando sa uno, yung pamagat nyo sa Levitico 23. Batas tungkol sa kapistahan ng relihiyon, Sabat, Pista ng Panginoon, Pista ng mga Sanglinggo, Araw ng Pagsisisi, Pista ng Tabernakulo. Yung kasing pista, mga kapatid, at Pasko ay walang pinagkaiba. Yung piyesta kasi sa barangay nagaganap eh. Yung Pasko kasi buong mundo. Eh parehas maghahanda yun, mga kapatid. Parehas may kinakatay, kinakarni. Tagalog. Yung iba kinakatay ang tawag. Sa Ilocano, party. Basahin na natin kung ano yung ibig sabihin ng Pasko at anong mga dapat gawin.
Levitico 23:1 hanggang 5. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong ay ang mga ito. Mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan. 6 na araw na gagawa, datapot sa 7 araw ay sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Ito ang takdang kapistahan sa Panginoon ng mga banal na pagpupulong na inyong itatanyag sa takdang panahon. Sa unang buwan ng 14 na araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay Pasko ng Panginoon. Narinig niyo mga kapatid? Kung ano yung Pasko? Kung anong buwan? Dahan-dahanin nating basahin. Ito sa 5. Levitico 23:5. Sa unang buwan, ano yung unang buwan? January. O diba mga kapatid, January o Enero. Ha? Sa unang buwan ng 14 na araw ng buwan, malinaw, sa unang buwan, yung 14 na buwan, ibig sabihin, January 14. Diba mga kapatid, January 14. Sa paglubog ng araw ay Pasko ng Panginoon. Ano, malinaw. Ay ano yung Pasko na ginaganap ngayon sa buong sanglibutan? Anong buwan? December 25. Kita nyo, December 25. Ay, saan yung aklat? Nakuha yan, utos ba yan ng ating Ama, mga kapatid? Suriin nyo mabuti kung utos ng ating Ama yung December 25 na ginaganap na Pasko. Noon naniniwala din ako niyan dahil hindi pa ako tinatawag ng ating Ama, nung bata pa ako. Ay tuwan-tuwa din ako dahil panahon yan maraming pagkain. Diba? Maraming inihahanda, December 25. Abay, nung tinawag na ako ng ating Ama, ipinakita niya sa akin lahat ng kanyang mga utos. Lahat ng ayaw niya at lahat ng gusto niya, ipinaalam niya sa akin. Kaya binabahagi ko sa inyo mga kapatid dahil ito ang aking tungkulin. Ipakita sa lahat, paunawa kung ano ang kalooban ng ating Panginoong si Isa o Ama. Upang tayo makabahagi sa tinatawag niyang kaligtasan. Magkaroon tayo ng kaparte, umana sa kanyang lahat ng pag-aari, mga kapatid. Paano tayo magmamana kung hindi naman natin susundin ang kanyang mga palatuntunan? Diba? Dito sa talatang ito ay isang patunay na mga kapatid na ang Pasko na ginagawa at ginaganap sa sanglibutan ay hindi totoo. Diba? Sabi ng ating Ama, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Huwag mong daragdagan o babawasan ng kanyang mga utos. Mga palatuntunan at mga kahatulan ay ating tutuparin ng walang bulong-bulong, mga kapatid. Bakit ganon yung nangyayari? Ngayon, sa inyo mga kapatid na nakarinig nito, pag-isipan yung mabuti. Kung kayo ba ay mananatili sa mali, o susunod kayo ngayon sa tama. Ay ito yung tama, mga kapatid. Sa unang buwan, na 14 na araw ng buwan, sa paglubog ng araw, ay Pasko ng Panginoon. O, binanggit yung buwan, binanggit pa yung pitsa. Diba? Hindi na sinabing siya 12 buwan. December 12 buwan yun, tama ba? Abay, unang buwan pala. Yung palang unang buwan, hindi yung huling buwan. Dahil yung huling buwan, December
Ayun, yun pala yung Pasko mga kapatid nandun. At ito napakahaba pa kung ating babasahin dun sa ano, Exodo 12, 1 hanggang 50. Naku, haba. Ayan, ating tingnan. Ating tunghayan, Exodo 12. Atras tayo. Atras ba? Tama. Ayan, malapit na tayong ano. Abutan ng oras mga kapatid. Exodo 12. Sa ano mga kapatid, nabasa natin kanina sa January 14, paglubog ng araw. Yun yung Pasko. Ngayon, ito ay yung kabuuan ng Pasko mga kapatid ay hanggang simula Exodo 12 hanggang 50. 50 ba? Yung nakalagay kanina. Siya nawa. O yun. Pero ang babasahin lang natin dito mga kapatid, hanggang 6 lang para wag masyadong gastos tayo sa oras. Dahil pag naggastos tayo sa oras, pati kwarta, gastos. Wala tayong kwarta mga kapatid. Nasa atin lang ay mga salita ng ating ano. Yung pamagat mga kapatid, kung inyo nang nakita ito, Exodo 12. Ang Paskwa ng Panginoon. Pakita nyo mga kapatid. Saan nanggaling yung Pasko ng mga tao? Ay ito yung Pasko ng Panginoon mga kapatid. Nasa Exodo 12. Uno. At tapusin nyo ito mga kapatid. Kahit hanggang sa ano lang. Kahit hanggang 14 lang yung basahin. Pero hanggang 6 lang ating babasahin mga kapatid. Maikli lang, ay paalala lang ito. Kaya kung gusto nyo ituloy, basahin yung kabuuan nitong Exodo 12. Malilinawan kayo ng kung ano talaga yung mga dapat na gawain sa Pasko. Basahin na natin, simulan natin sa 1 ng 12 ng Exodo hanggang 6 lang muna tayo. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. O, January, di ba? Yun nga yung nakatala. Nasa kalendaryo. Ha? Kung ano yung naging pasimula ng buwan, ayun yung nakasulat sa kalendaryo. Di ba mga kapatid? January. Kaya sinabi dito, ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Malinaw. January. Malinaw. Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin. Sa ika-10 araw ng buwang ito, ang magsisikuha sila sa ganang kanila ng bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Isang kordero sa bawat sangbahayan. At kung ang sangbahayan ay napakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kanyang mga malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao, ayon sa bawat tao na kumakain. Gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na iisang taon. Inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing at inyong aalagaan hanggang sa ika-14 na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. Kaya nyo malinaw. Pwedeng tupa mga kapatid, pwedeng kambing, pwedeng baka, basta isang taon lang ang edad. Yun yung paraan ng Pasko. Pasko ng Panginoon, mga kapatid. Ewan ko kung anong Pasko, yung pinaniniwalaan ng tao. Baka Pasko lang ng sanglibutan yan. Ang inuutos dito na dapat gawin, Pasko ng Panginoon. Ngayon,
Walang nagaganap na Pasko ng Panginoon. Ang nagaganap ngayon, na parati, taon-taon, ay Pasko ng sanglibutan. Diba? Malinaw. Wala dito eh. Wala dito sa nakasulat na ito sa Exodo 12 hanggang sa dulo, ang paraan o taon o buwan o pitsa ng Pasko ng Panginoon. Wala sa kasalukuyang nagaganap na ginaganap ng tao dito sa sanglibutan na Pasko. Kaya ang Pasko ng Panginoon hindi pa dumarating sa sanglibutan. Nasa amin pa lang yun, mga kapatid. Dahil ang totoo, mga kapatid, kahit isipin ninyo na kami ay parang may pagyayabang. Dahil sabi ng ating Ama, ang dapat natin ipagyabang ay yung kanyang mga utos. Wala nang iba. Yun yung dapat nating itanyag, yung kanyang mga utos. Dahil sabi ng ating Panginoong Sisa, kayo makipagkaibigan sa sanglibutan dahil ang makipagkaibigan sa sanglibutan na magiging kaaway ng Diyos. Sabi sa amin, hindi kayo taga-sanglibutan. Kagaya ko na hindi rin taga-sanglibutan. Kung gusto nyo mapatunayan, basahin nyo sa Juan 17. Ubusin nyo lahat yun. Juan 17. Doon nyo malalaman na lahat ng sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama ay hindi taga-sanglibutan. Kaya ang Paskuang ito ng ating Panginoong si Isa na para sa Kanya ay hindi ginaganap ng sanglibutan dahil hindi taga-sanglibutan ng ating Panginoong si Isa. Ayan mga kapatid, dumating na naman yung oras na tayo pangsamantalang maghiwalay at sa susunod na mga araw na kagaya nito, kung ipapaintulot ng ating Ama, muli tayo ay magdadaupang puso. Kagaya ng ating palaging binabanggit. Pusuan ninyo ang mga sinasabi ng ating Panginoong si Isa o Ama na lumalabas sa bibig ng kanyang huling sugo. Ayan. Muli mga kapatid, sa inyong lahat ng mga nakinig at walang sawa na sumusubaybay sa mga aral na ibinigay sa atin ng ating Ama sa pamamagitan din ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay ating tanggapin ng maluwag sa ating mga puso, mga kapatid. Sa puso natin ito ilalagay. Huwag sa bibig lang. Dahil ang naman lumalabas sa bibig, kailangan sa puso manggagaling, mga kapatid. Tandaan natin mabuti. Sa inyong lahat, muli kong binabanggit, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo ng lahat. Siya nawa at siya nawa. Pakinggan nyo pa mga kapatid ang patutuo. Dahil sila pinakailangan sa lahat ng bagay, mga usapan o usapin ay kailangan mayroong magpapatunay at magpapatutuo na iyon nga ay nararapat. Kaya, mga kapatid, ang gasang Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay